Okay, ayan, magandang umaga sa lahat ng mga kaplantita ko dyan. Ayan, dahil umuulan today, ayan, magtatanim po tayo. Ito na po yung ating pagtataniman, oh. Napakagandang lupa na po yan. Ready na po yan, tataniman. So, umuulan. Ayan, tumigil po ako sa pagtanim. Ngayon, ayan, medyo tumitila-tila na ang ulan. Kaya, yung ating mga pananim, tuwang-tuwa. So ngayon, magtatanim po tayo ng ating mga seeds ng mga Chinese kangkong. Ito po yung ating itatanim. Ito na lang po yung natira ng ating mga Chinese kangkong. So nung nakaraan, di ba, nag-vlog tayo, mayroon po tayong mga itinanim na mga Chinese kangkong. Ngayon, ayan, andito na naman ulit tayo. Magtatanim na naman po tayo ng mga Chinese kangkong dahil umuulan-ulan na. Mas masarap po kasi magtanim pag laging naulanan yung ating mga kangkong. Ay, napakaganda po ng ating pinagtataniman. Ito po yung ating mga sako ng mga binistay. So, nung nakaraan, ganito po ang ating pinagtaniman din na mga sako sa ating mga radish, sa ating mga labanos. Ayan, silipin natin doon yung ating mga labanos na pinagtaniman natin ng mga ganitong sako. Okay, ayan. Nakita nyo yung ating mga sako na yan. Ayan po yung ating pinagtaniman ng ating mga radish. So, ang ating mga radish, napakaganda po nila. Ayan, ang laki. Ang lalaki po ng mga laman. Napakaganda po ng kanilang mga laman dyan. Ayan, oh. Ayan ang ating mga radish. Napakaganda po ng ating mga radish. Ayan, oh. Ito po yung ating pinagtaniman ng mga sako. Katulad din doon sa kabila na pagtataniman natin ng mga Chinese kangkong. So, ang ating mga sako doon parang kulay green. Ito naman ay kulay blue. So, hindi ko po itinapon yung mga ganyang sako dahil maganda po siya pagtataniman ng ating mga gulay. Ayan. Ang ganda po, oh. Napakaganda po ng resulta ng ating mga labanos. Napakalaki. Grabe, oh. Ayan. Okay, tara na. At itatanim na natin to ang ating mga Chinese kangkong sa mga sako dahil hindi ko pa po natapos itanim. Ayan na po yung ating Chinese kangkong na pagtataniman, ang ating sako na yan. Ayan, ang lakas ng ulan, ano? Umuulan. Okay, ayan. Mga 4 na sako na lang po ang hindi ko napagtaniman dito. Kanina nagsimula na ako magtanim. Ayan, hindi ko pa natapos. Ayan, sa sunod na araw magbabalik tayo dito. Kung ito ay nabubuhay na dahil umuulan. Ayan, oh, basa na po yung ating camera. Ayan, sa sunod na araw babalik tayo dito kung ito po ay buhay na yung ating mga Chinese kangkong. Wow! Ayan, ang aga natin dito mga langga. Ayan, meron tayong i-update today yung ating, ayan, lapitan natin. Itong ating mga Chinese kangkong. Ayan, oh. Ayan na po yung ating Chinese kangkong. Look at that. Ang laki na. Ayan, ang bilis po nilang tumubo. So, nilipat natin dito ang kanilang pwesto kasi nga doon sa pwesto na pinaglagyan natin, ayan, gumapang na po kasi doon yung mga sitaw. So, yung mga Chinese kangkong natin, hindi po naaarawan. Kaya, ayan, nilipat natin dito. Ayan, gumanda na po ang kanilang tubo kasi doon sa kabila, nung hindi sa naarawan, medyo payat sila. Kailangan din pala ng upland kangkong na kailangan nila ng araw. So, ayan, dito natin inilagay, kaya ganyan na po ang kanilang itsura ngayon. Medyo umuki na po ang kanilang mga dahon. Ayan, oh, medyo tumaba sila dito banda. Ayan, kasi dun sa pwesto pala hindi maganda. Nagtaka ako bakit parang ang payat naman nila dun. Kaya kailangan pala din ng araw ng ating mga Chinese kangkong. Hindi siya katulad dun sa kangkong na yung gumagapang sa tubig. So, ito kasi kailangan talaga din ng araw. Ayan, ganyan na po kaganda yung ating. Ginapangan na kasi siya ng ano. Ayan, no, yung ating kalabasa. Ginapangan na yung ating Chinese kangkong dito. Ayan, nililipat natin yung kanyang talbos dyan. Okay, ayan. Sa sunod na araw, babalik tayo dito kung tayo ay mamimitas na ng ating Chinese kangkong.
Ayan, napakaaga natin dito. Ayan, oh, kakasikat lang ng araw. Ayan, oh. Napakaganda ng panahon. Ayan, okay. Ayan, babalik tayo dito sa sunod na araw. Mamimitas tayo ng ating Chinese kangkong na nakalagay sa sako. Dito tayo nag-try magtanim. Ayan. Maganda rin pala ang nagiging resulta. Lumaki rin yung ating Chinese kangkong. Wow, good morning mga kaplantita ko dyan. Ayan, nandito tayo ulit. Nagbabalik tayo dito sa ating mga itinanim na mga Chinese kangkong sa mga sako na ito. Ayan, napakasiksika na po ng kanilang pwesto. Ang dami kasi mga naitanim ko dito na mga nakapunla. Ayan, dito ko itinabi sa mga Chinese kangkong. Ayan, oh, napaka sikip na nila. Pero kahit gano'n naman, ito na po yung ating mga Chinese kangkong na naitanim dito sa mga sako na ito. Napakaganda po ng kanilang tubo, oh. Ayan, unang pamimitas pa lang po ng ating mga Chinese kangkong dahil nung nakaraan, nai-update natin sila. Medyo alanganin pa silang harvestin. So ngayon, ayan, ready na po ang kanilang mga tangkay. Wow, ayan. Tara, at mamitas na tayo ng ating mga Chinese kangkong. Ayan, dito tayo magsisimula sa ating mga Chinese kangkong sa dulo dahil mahaba na po ang iginapang. Ayan, nagpakaganda po ng kanyang ano. Nakita nyo ba yung ating Chinese kangkong? Bakit kaya yung Chinese kangkong ko na ito gumapang ng ganito kahaba? Ayan, oh, ang haba niya. So, yung Chinese kangkong pala, pag napabayaan lang natin siya, hindi agad natin sila ma-harvest. Gumagapang po sila ng habang mahaba. Akala ko kasi yung mga Chinese kangkong, hindi sila hahaba ng ganito kahaba. Ayan, oh. Okay. Harvestin na natin yung ating Chinese kangkong na mahabang mahaba. And dito po yan ang aking mga nakapunla na mga pichay. Katabi ng ating mga Chinese kangkong na naghahabaan na. First time pa natin silang harvestin today dahil busy tayo sa kakapagawa ng ating rooftop. Nagpapagawa po kasi kami dito sa aming rooftop. Ayan, oh, pinapagawa yan. Kaya yung ating garden, medyo ngayon ko lang na-harvest yung mga Chinese kangkong. Naghahabaan na po sila. Ayan, dahil sobrang busy tayo. Ayan. Ayan, napakahaba nito. Ayan, sumampa na tayo dito sa may hollow blocks. Kasi mahirap mag-harvest. Ayan, oh, naggapang na sila dito. Nagsama-sama na. Ayan, kumuha ako ng gunting para maayos natin siyang harvestin dito para hanggang puno. Ayan, para pag sa sunod na araw makapag tubo siya ng maayos pag hina-harvest natin ng mula ilalim, mula puno. Ayan, para magtatangkay po siya. Magtatangkay siya ulit pag dito natin siya iputulin sa pinakapuno. Ayan. Ayan, ang taas na, oh. Ang taas ng ginapang ng ating kangkong. Ayan, ito na, pagkataas na niya, oh. Gumapang na siya dito sa ating, kamyas. Ayan. Okay. Ayan, naputol din natin. Napakahaba. Okay, ayan na po yung ating na-harvest. Wow, look at that. Grabe, napaka-fresh ng ating Chinese kangkong. Ayan, hindi ko po lahat na harvest. Meron pa pong mga natira. Ayan, sa sunod na araw, mag-aadobo tayo dyan.
Ayan, syempre meron po tayong i-update today yung ating Chinese kangkong na pina-seeds natin sila, pinabulaklak. At magkakaroon tayo doon ng mga bagong seeds ng ating mga Chinese kangkong. Tara, silipin natin. Okay. Ayan, dito tayo. Andito sa dulo yung ating mga Chinese kangkong na pinabinhi natin. Ay, lapitan natin ang ating mga Chinese kangkong dito sa dulo. Ayan, naalala nyo ba yung mga nanood nung unang video natin sa aking Chinese kangkong na nasa paso na naandito sa ibabaw na ito, nandito sa itaas. Ayan, ang ating Chinese kangkong matanda na po dito pero napakaganda pa po ng kanyang dahon. Oh, nagbubulaklak na. Ayan, ito po yung mga binhi na ating ayan o, ang ating mga binhi ng ating mga Chinese kangkong. Ibibinhi po natin yung kanilang mga bunga. Ay, nakita nyo, wow. Ayan no, nakita nyo, mayroon na pong bunga ang ating Chinese kangkong. Kaya nga po ako nagpabinhi, nagpabunga ng ating mga Chinese kangkong dahil ang mahal po ng mga seeds ng mga Chinese kangkong. Ayan o, namumulaklak. Ang daming bulaklak, nakita nyo. Ang ganda ng bulaklak ng Chinese kangkong o. Ayan. Wow, napaka-bless natin dahil magbubunga na po yung ating mga Chinese kangkong na nakatanim dito sa paso. Hindi na po tayo bibili. Hindi na tayo bibili ng mga seeds dahil napakamahal po ng seeds ng mga Chinese kangkong dito sa Maynila. Oh, grabe, ang ganda oh. Itong mga paso ng aking Chinese kangkong, nagtanim din ako dito ng sili. Ayan, double cropping po tayo. Meron pa akong mga labuyo na itinanim dito sa ating mga Chinese kangkong. So, ayan. Hanggang dulo po yan. Ayan, marami po tayong magiging seeds dyan sa mga Chinese kangkong na naitanim natin dito. Ayan, sa sunod na araw, magbabalik po tayo dito. I-update natin yung ating Chinese kangkong kung marami na tayong ma-harvest na mga bulaklak ng ating mga Chinese kangkong, ang ating seeds ng ating Chinese kangkong kung mabubuo po siya. Okay, tara na at bababa na tayo. Magluluto na po tayo ng ating sinabawang baka. Magsisigang tayo na mayroon tayong ilalagay na Chinese kangkong. Tara. At babalik tayo mamaya pag tayo ay maghihimay pa ng ating mga kangkong. Ayan, ito na po yung ating na-harvest na Chinese kangkong. Ayan, mayroon tayong na-harvest na okra, konti lang, at saka sitaw para sa ating sinigang na baka. Ayan ang ating baka dyan na nilalaga. Ayan, silipin natin yung ating nilaga. Wow! Ayan, malapit na po yan lumambot. Ayun na po yung ating baka. Nilagay ko na po dyan yung ating gabi na pampalapot ng ating sinigang na baka. Ayun, mamaya, magbabalik tayo dito. Pag yan ay malambot na, ilalagay na natin yung ating mga gulay. Ayan na po yung ating okra at saka yung ating sitaw. Nilagay ko na po sila. So ngayon, ilalagay na po natin yung ating Chinese kangkong. Okay, ayan ang ating Chinese kangkong. Wow. Napaka-fresh. Ayan ang ating okra. Ayan. Siyempre, ilalagay na rin na po natin yung ating sili. Ang ating sili panigang. Ayan. Wow. Ayan, konting kulo na lang at tayo ay makapagluto na ng ating sinigang na baka. Bango nito, ano?
Ayan, kunting kulo na lang yan at tayo ay kakain na ng ating sinigang na baka. Ayan. Wow! Sarap ito. Okay, mga langga, tayo magtatapos na dahil maluluto na po yung ating nilagang baka. Sinigang na baka. Ayan. Ayan, nagkakamali naman tayo kasi gutom na naman si Inday. Ayan, thank you sa inyong lahat. Ayan, dahil tayo ay kakain na. Ayan, thank you sa inyong lahat sa walang sawang panunood sa aking mga vlog. Please subscribe my channel, Inday Names Rooftop Garden. Bye!